Binigyan ng go signal si Lebron para sa contact activities at i-re-evaluate siya 1 to 2 weeks mula ngayon, November 7. Nang nilabas pa ang report na to, ta-timing na ang Lakers nasa 5 road games. Actually, 6 yun. Merong naisingit na isang home game versus Utah Jazz. So, November 19 yun, tapos road game ulit sa November 24 kontra Utah Jazz. Layo din ang agwat ng pahinga nila. Ang sinabi sa report, wala naman talagang expected date kung kailan babalik si Lebron based kay JJ Redick. Pero ang sinasabi naman ng ibang mga analyst, November 19 ang isa sa nilagay doon dahil home court ng LA. Ang susunod kasing game ng Lakers sa home court, November 26 versus Clippers at November 29 versus Dallas. Kahit wala si Lebron sa LA, merong 7-2 record na pangalawa sila sa West. Lamang ng 2 games versus Rockets at 2 games naman versus OKC para sa number 1 spot. Pinagtatalunan kung ito yung best season ni Luka so far. Sa loob ng 5 games, nasa 40 points, 11 rebounds at 9 assists per game si Luka. Nasa 50% pa siya sa field, kaso bahagyang bumaba mula sa beyond the arc na nasa 30% na lang sa ngayon. Hindi naman bago na yung Lakers nire-ready ng walang Lebron. Parang panahon pa ni Darvin Ham yun na may ginawa silang taktika na sinabi nun na babawasan ang minuto ni Lebron dahil papasok na siya ng 40s at para maiwasang ma-injured. Kaso binababad pa rin ni Darvin Ham. Wala kasing offense na papalit kay Lebron nun. Hindi katulad ngayon. Para natatandaan ko pa dating na inis si Lebron dahil akala niya ililimit na yung minuto niya pero hindi. Di umano sa pagbabalik ni Lebron by 3rd or last week ng November, pwedeng ma-mess up ang Lakers. Solid na ang rhythm ni na Reeves at Luka, pati si DeAndre Ayton kasama si Rui Hachimura. Kahit din si Marcus Smart na halos bumabalik na yung laro. 3 player ang maapektuhan sa Lakers. Nag-a-average si Reeves ng 31 points, 5 rebounds at 9 assists per game. 48 and 34% sa Lakers nang walang Lebron at nananalo din naman sila kahit wala si Luka. Sa 7 games ni Austin Reeves, 5-2 record. Nadadala niya yung team. Ang Lakers naman ang number 1 team pagdating sa field goal percentage. Ito lang yung tanging stats na kasama sila sa top 5 or top 10. Pero sila ang number 2 team. Pang number 5 pa nga sila sa offensive rating. Mediocre pa pagdating sa defense. Pati net rating hindi sila kasama sa top 10. Pero nananalo pa rin ang Lakers dahil sa kanilang 51 to 76% shooting sa loob ng 5 players nila. Sa 31 points per game ni Austin Reeves, pwedeng mabawasan ang possession niya kapag bumalik si Lebron. Magiging third option ulit siya. Last season, nasa 51% shooting si Lebron at mahigit nasa 20 points per game. Kung mami-maintain pa rin naman niya yun, okay. Papabor din naman kay Austin Reeves yun kapag bumalik siya sa third option. Dahil hindi siguradong si Lebron magiging katulad ng dati yung laruan na merong mga time na pwedeng iupo ulit siya ng Lakers dahil ima-manage nila yung kanyang minuto. Based din yung dati sa statement ni JJ Redick bago ang season. At mababawasan din naman nun ang load ni Austin Reeves at hindi siya ganong mai-injured. Pero apektado ang rotation ng team. Malilimit si Austin Reeves. Pangalawa, yung defense. Tinatarget na si Lebron ng ibang mga player dahil defensive liability na siya dahil hindi na siya katulad dati na kinakatakutan. Yung isang player pa na maapektuhan si Dalton Knecht dahil 9-player rotation ng Lakers na may average na lang si Knecht ngayon na 18 minutes, 6 points, 1 rebound, 42% sa field at 21% sa 3-point area. Lalo siyang mawawala ng minuto dahil merong player na mas better sa kanya. Ito si Jake LaRavia at mas bata pa na veterano. Ilang buwan nga lang din ang agwat nila sa edad. Same skills ni Dalton na may defense. Kapag bumalik si Lebron, maa-adjust lalo ang minuto ni Dalton at malilimit. Dahil kinukonsider ni JJ Redick na defensive liability si Dalton kaya mas ilalagay na 3-and-D player si LaRavia. Merong pang Gabe Vincent na nasa injured list kapag bumalik. Sa pagitan naman ni Marcus Smart at Rui Hachimura, maalin sa kanilang dalawa ang ilagay sa second unit dahil ready na si Hachimura na maging 6-man bago pa lang talaga magsimula yung season. Kahit siya ang 4th leading scorer ng Lakers ngayong taon, 3rd best player naman siya behind Luka at Reeves. Siya yung pinaka-consistent player behind dun sa dalawa. Si Rui nasa 16 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Dati naman talagang 6-man si Rui Hachimura kaso mas better siya sa starting unit dahil sa defense din naman. Si Marcus Smart naman sa 5 start niya ngayong taon para sa Lakers, nananalo sila doon dahil sa kanyang perimeter defense. Nakokontrol niya kasi yung balanse ng Lakers pagdating sa depensa na hindi sila natatakbuhan ng kabilang team.
Kaya either sa kanilang dalawa ang ilagay sa second unit. Kapag kasi nagkakaroon ng stop si Marcus Smart, nako-convert ng Lakers sa kabila dahil sa kanilang 50% shooting kina Luka, Rui, Ayton at Austin Reeves. Meron din si Smart na almost 2 steals per game at siya ang best defensive player ng Lakers sa kanilang lineup. Nasa 104 ang kanyang defensive rating sa loob ng 7 games. Sabi nga sa comment section, di naman sila sabay-sabay na pagsasamahin o raalisin sa loob ng court. Pero dalawa lang ang ilabas na player sa starting unit nila sa loob ng 1 to 2 minutes kayang gumawa ng run ng ibang team. Kung sa stats mas better na iwan si Marcus Smart sa starting unit kahit pa 3-guard rotation ng Lakers dahil sa defense niya. Sa second unit naman ng Lakers mas defensive team yun, kulang nga lang sa offense. Dun makukuha ni Rui dahil sa kanyang 50% shooting. So, nung tinignan ko sa stats, hindi ko sigurado kung mag-agree yung iba dito. Pero, yung lineup ng Lakers ngayon halos katulad ng lineup ng Dallas noong 2022. Nung inalis nila si Porzingis, may kasama si Luka na non-all-star na scorer si Jalen Bronson. Katumbas nun, si Austin Reeves ngayon na meron pang 3-and-D player at defensive guard. Siya lang din naman ang sinabi ng mga analyst nung makuha ng Lakers sa trade itong si Luka. Kailangan gayahin ng LA yung lineup na ginawa ng Dallas para kay Luka. Nagkaroon ng pagkakataon dun ngayon. Nasa best season si Luka, Reeves at si Hachimura.